patuloy yung paglala ng alitang militar. And ito nga, iniulat na nagkaroon muli ng mga pag-atake sa pagitan po ng US at Iran habang parehong panig nagsasabing may kontrol o impluensya sila sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. So isang mahalagang ruta po ito ng langis sa mundo. Ngayon ma'am, kumusta po dyan sa inyo sa Bahrain? Apektado ba tayo nitong alitan ng dalawang bansa, US at Iran? Ma'am Maggie? Opo, kasi ano naman po, dito umpisa na naman po, ilang araw na naman po tuwing umaga, madaling araw, mayroon naman po mga pasabog dito. Okay yun. Pero may nakikita ba kayo ma'am, personally o nararamdaman na epekto ng tensyon sa pang-araw-araw na buhay natin? Gaano ba kadalas ma'am may mga pagsabog na nakikita tayo, Ma'am Maggie? Sa ngayon po, hindi pa naman po madalas, ilang araw pa naman lang po, umpisa na naman ulit, pero tuwing umaga pa lang naman po. Siyempre po, lalo na po doon sa mga workers, sa mga Filipino workers, umpisa na naman po sila na nakakaramdam ng takot na baka po katulad na naman ng nakaraan na mahigit isang buwan, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa labas, siyempre takot na naman po sila, baka mawalan na naman sila ng mga trabaho. Opo. And dahil dito ma'am, sa lumalala na naman na tensyon sa pagitan ng US at Iran, may mga pagsabog pang nangyayari. Kumusta yung seguridad ma'am diyan po sa Bahrain? Mas naging mahigpit po ba yung security sa Bahrain nitong mga nakaraang araw and ngayon, Ma'am Maggie? Opo, patuloy din po nilang pinapasunod po yung ano po nila na paghigpit po talaga sa sa komunidad, sa mga tao. At saka yung ano po, security naman po, alert naman po sila palagi. Okay po, iyon. Kumusta ma'am yung ano, yung mga trabaho ninyo diyan, trabaho, pag-aaral, yung mga airport, yung mga paliparan, transportasyon, hindi naman naapektuhan ma'am? Sa ngayon po, di naman po, normal pa rin naman po yung daloy ng ano dito lahat. Okay. So wala namang suspension ma'am ng trabaho, ng pag-aaral, wala namang gano'n ma'am? Sa ngayon po, wala pa po. Kasi hindi pa naman po masyado. Okay yun. Pagdating naman dito ma'am sa inyo, sa mga Filipino diyan po sa Bahrain, kumusta po kayo ma'am? Especially kayo po na nandito sa Bahrain, ano po yung pakiramdam ng ninyo po ng mga Filipino? Nangangamba po ba kayo sa inyong security dahil dito ma'am sa pangyayaring ito? Opo, siyempre naman po. Kasi iniisip naman po namin, baka naman po, kung dire-diretso na naman po yung gulo naman po dito, siyempre po, apektado naman po lahat. Okay po. Pero sa inyo ma'am, sa mga OFW diyan, may inilabas na po bang ano, paalala o abiso yung Philippine Embassy po diyan para sa mga Pilipino sa Bahrain? Palagi naman po, kasi naka-alert naman po sila palagi na yung mga advice po nila sa mga lahat ng Filipino workers, kung sakaling diretso naman po yung gulo, patuloy din naman po yung advice nila na ano, punta naman po sa mga safe na lugar or tawag naman po sa embassy kung anong po mga problema. At ano naman po sila, alert naman po sila palagi. Opo. Dahil dito ma'am, ano yung mga preparasyon ninyo or ano yung mga preparasyon ma'am ng government diyan sa Bahrain? May mga evacuation na ba? May mga inihanda bang ganitong mga lugar na safe para just in case lumala yung gulo, talagang may matatakbuhan tayo, may patutunguhan tayo, Ma'am Magdalena. Kumusta po yung preparation? Katulad din naman po ulit ng dati, may mga safe naman po lugar na yung mga evacuation center po, open naman po yun para sa lahat. Okay po. Ano lang ma'am yung ano, yung pinakamalaking concern niyo diyan dahil dito sa ano, sa alitan na ito ng US and Iran, Ma'am Maggie? Para po sa amin, lalo na po sa mga mga Pilipino po dito na mga workers, siyempre po ang ano po namin dito, kung dire-diretso naman po yung gulo, ano na naman po kami lahat, kasi katulad nga po ng dati, marami na pong mga umuwi ng mga mga Pilipino noon. Kung diretso naman po ito, baka marami naman pong umuwi, lalo na po yun sa mga pamilya namin na nag-aalala din po sila, at saka sa mga ano po, um,
apektado pong trabaho na hindi naman po sila makapagpadala, kung mawawalan na naman po ng trabaho, tsaka yung siyempre po, yung mga ano po diyan, patuloy na naman po yung tataas, lalo na po yung dati po 'di ba tumaas na yung mga gasolina diyan. Kung diretso naman po ito, kung hindi isara na naman po yung ano, yung Hormuz, lalo na naman pong tataas yung mga presyo diyan. Kahit po dito kasi dito din po tumaas ng konti nung dati. Kung patuloy naman po yun na hindi mabubuksan kasi kahit dito po tataas din po yung mga gas dito. Okay po, Ma'am Maggie, ano. Pero kumusta, ito Ma'am, kumusta ko pa pala. Kumusta po yung communication diyan sa inyo, yung internet, yung communication? Okay pa ba naman Ma'am? Nakakatawag pa ba kayo sa inyong mga pamilya? Nakakalabas pa ba to socialize, Ma'am Maggie? Sa ngayon po normal pa rin naman po, okey pa naman po ngayon kasi hindi pa naman po masyado. Okay po. So, dahil dito Ma'am, yun nga po, sundan ko po yung inyong nabanggit kanina, yung pagsasara ng Strait of Hormuz. Parang isinara Ma'am, ng Iran na naman yung Strait of Hormuz and, sa ngayon parang sarado pa rin po. So, kumusta Ma'am, diyan sa Bahrain? Hindi naman Ma'am tumaas yung mga bilihin? Hindi naman tumaas yung presyo ng langis, ng bigas, o ng any commodities, Ma'am, Maggie, or parehas pa rin nung dati Ma'am? Sa ngayon po hindi pa naman po kasi ilang araw pa lang naman. Siguro yung stock nila ano pa naman. Baka po sa mga susunod na araw kung hindi po yung mabubuksan baka po may posibilidad po na tumaas na naman po yung presyo dito. Okay po. Sa mga pagbiyahe Ma'am, may epekto ba itong, alita na ito ng Iran tapos US sa mga flights, sa mga paliparan, sa mga sa barko, mga gano'n, sa transportation, Ma'am Maggie? Kung dire-diretso na naman po yung ulan nito siguro po katulad po ng dati na mai-stop na naman po yung mga flight, pero sa ngayon po okey pa naman. Okay. Kayo Ma'am, personally, nang mabalitaan po ninyo na yun nga po, nagkakaroon na naman ng tensyon ang US and Iran, ano yung, unang naging reaksyon ninyo Ma'am, or ano yung unang ginawa po ninyo, Ma'am Maggie? Siyempre po kabado na naman po. Lalo na po yung ano, nung isang araw na nakarinig din naman po kami ng mga pagsabog. Siyempre naman po namin ramdam na naman namin yung takot na baka ito umpisa na naman o dire-diretso na naman. Opo. Pero diyan Ma'am, regular niyo naman pong nakakausap yung pamilya niyo Ma'am, 'pag ganito yung mga sitwasyon, Ma'am Maggie? Opo. Sa ngayon po kasi okey pa naman po ngayon. Kumbaga po ano pa lang, konting tensyon pa lang. Kasi iniisip ko dito na lalo na po nga yung amo ko iniisip nila na baka kung dire-diretso na naman po, maapektuhan daw po yung ano, yung electricity po dito. Okay. Pero, wala pa naman Ma'am nababanggit yung gobyerno diyan, yung presidente diyan na, "Uy, baka lumala ito. Eto na ang dapat nating gawin." Wala pa namang abisong gano'n, Ma'am, Maggie? Sa ngayon po wala pa naman po. Okay. So, kayo ito mga remaining question na lang Ma'am. Ano Ma'am yung mga susunod ninyong gagawin sa next days or the following days para if ever man ano po na yun nga hindi natin inaasahan lumala yung tensyon, maging handa tayo. Ano yung ating mga hakbang dito Ma'am, Maggie? Yung katulad po ng dati nung una na prepared na naman po lahat ng food, stock na naman po. Tapos, kasi yung amo ko po dati may mga binili po siya na yung mga pang-ano, mga candle, yung family po nila kasi handa na din po yung mga generator nila. Kasi nga yung iniisip nga po nila na baka nga po kung diretso naman may posibilidad din nga daw po na maano yun po yung ano, yung kuryente dito. Diyan Ma'am sa ngayon safe pa namang lumabas, safe pa namang gumala kung gustong pumasyal, Ma'am Maggie? Ngayon po okey pa naman po. Okay. Sige Ma'am. Eto Ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro ano Ma'am yung inaasahan natin na mangyayari sa mga susunod na araw? And siguro kung meron tayong gustong iwan na mensahe sa mga kapwa nating Pilipino diyan and sa embassy, sa gobyerno natin, sige Ma'am, ibigay ko po ulit sa inyo ang linya.
Sa mga lahat po ng Filipino workers dito, palagi lang po tayong ingat at alert po tayo. Palagi lang po tayong update sa mga nangyayari po dito kasi palagi naman pong may news at palagi naman pong may ano po yung ano dito, embassy. Sa follow lang po tayo sa mga ano po nila, pinapasunod po nila. Kaingat lang po tayo, dasal lang po tayo. Okay. Dito ma'am sa mga pamilya mo sa Bicol ma'am, sa San Fernando, baka meron kayong gustong mensahe or iwan na pahayag sa kanila ma'am? Sa mga family ko po, ingat lang po kayo diyan. Dasal lang po tayo na sana po maging okay po ang lahat. Kasi dito po, sa ngayon okay pa naman po kami. Yan lang po ang ano natin ngayon, malaking ano po natin, yung dasal po sa Panginoon na maging okay ang lahat.